uh, April 21, 2024. Blessed Sunday today. I hope we can discuss a lot of things briefly. A lot of things briefly. It's a nice day, and I bless you today also. Thanks to God, we have received another bout of sunlight from God. That's the sun. It's 6:30 in the morning. So, God bless. This is Papa Bot. Just watch. Nagre-remind lang po tayo. Paki-translate lang nyo sa mga dialect kung sinong kasama nyo dyan, okay? Hindi nila maintindihan ang Tagalog, di ba? Hindi nila maintindihan. Assist na lang. Ang gusto ni Papa Bot ay kung pwede lang, ha. Number 1, mahinto na sana yung tinatawag na terrorism. Terrorism has no place on earth, di ba? Kung ayaw maniwala, hindi naman tayo pinanganak na walang dahilan, no? We were born for a reason. We are here for a reason. Di ba? Okay. Minsan magtatanong kayo, bakit andyan ka? Bakit nabuhay ka? Bakit may sakit ka? Bakit may problema ka? Bakit magkayod? Because may civilization tayo. May naniniwala kasi sa evolution na kusa na lang pumutok ang humanity. Lahat putok. Pero going back, no? To be more civilized, we have discovered, we knew a person, we encountered his preaching. The book was laid down, and there was a man. Okay. That was ahead of the other holy book. Years ahead. Hundreds of years ahead. Yan. Ulitin ko, ha. We have the basis to claim that we have human civilization because we have the best book. Sometimes I call it old new book. See? Dahil bago siya sa'yo. Pero matagal ng libro na yan. Yan, straight to the point. Ang preaching ni Jesus Christ. Nagkagulo kasi ang mundo dahil mayroon talagang kusang nag-change, inulit, pinalitan ang narrative ng Bible. So, sa maging isang gustong maging peaceful ang mundo, tanggalin yung terrorism. We are not here to terrorize anybody. Kasi kahit mag-terrorize ka, meaning gusto mong mabuhay forever and ever sa mundo. And after that, where else? What more? Okay? Dahil ba na-sanction ng alak nyo? Na kung naging martyr kayo, may sure ball kayo na
bahay sa langit. Wala naman yan. Kahit na wala kang Panginoon. Basta hindi ka gumagawa ng mali. Kahit na walang Diyos. Basta may Bill of Rights, di ba? Yan. Yun lang. Di ba? So, may tao, may libro. Kung wala kasing libro, wala tayong alam. Kaya nandyan yan. Holy Spirit, guided people lang sumulat yan. Di ba? At naging na-translate yan sa marami-raming mga dialects, languages. See? Yan. Pag diretso dito sa kagit, pagawas mo na dito highway na. Talagang loko to. Ayan. Small but terrible. Kung nasa pwesto ko ngayon, okay na hindi siguro. Advisean ko mga politicians. Kung palangga nyo, kung love nyo yung mga aso nyo, mga pets, nasa loob lang bahay lang sila dahil hindi sila makontaminate. Pag nakontaminate, magkasakit. Lalong-lalo na rabies. So, hindi lang sa magkasakit sila sa mga kung ano-ano, disturbo din sa mga tao. Di ba? Yan, dapat sa kulungan lang o sa compound nyo yung aso, pusa. Di ba? Kayo naman na may-ari ng aso, huwag maging ido. Huwag maging ido. Ha? A responsible dog owner. Okay? A responsible dog owner. Oh, may panukala yan. Dapat wala na walang aso sa daan. Di ba? Walang aso. Sa ibang lugar, bawal eh. May mga, ano pa yan, birth certificate, may record yan. Pag inabuso mo yung aso, kulong ka. Pag gusto mong bumuhay ng aso pusa, dapat you are capable to support their existence. Ha? Pakainin mo sila, hindi mo sila pabayaan. Dito, lalang. Ito pang isa, oh. Yan, mga kuryente. Hi, hello. Yan. Dapat may panukala tayo na sulatan yung lahat ng company na involved dyan sa mga kuryente na yan, mga cables. Mayroon silang mga 12 feet above the ground basic, no, requirement. Hindi ko alam kung gaano ka taas ang 12 feet. Yung pag may overpass, yan, ang pinaka floor 12 feet yan from the ground. Dapat ganun lahat ng village. Oh, mayor, councilor, wake up. Joke. Papabot lang to. Papabot lang to ang pinaka ordinaryong tao at walang sinasabi. Crotelio, pag nakipag-partner kayo sa kay papabot, medyo marami tayong magagawa. Baba sa mga village, nakakatakot eh. 8 feet, nandiyan ang wire. Wala. Hindi maganda. April 21, 2024. Rabbit trail ulit tayo. Balik tayo sa righteousness. Ay tayo binuhay nga ng may rason bakit nandito tayo sa mundo eh. 'Di ba? There's a reason why we exist. Okay. Meaning, ginawa tayo para makipagbahagi sa buong mundo. Ang mali lang kasi, nandyan na yung aklat ng Holy Bible, may pinanganak na propeta kuno, at pinago yung narrative ng righteousness. Basing from his own personal
thinking. Hindi lang yung propeta na nag-claim. This is the city of Cardal, South Cotabato. Papabot here. Yeah. This is the second hometown of my mother from Dao Capiz. So I can recall how they traveled from Dao to Cotabato City. I don't know what kind of transportation, and then they used the bangka with no motor to Lutayan. I think they passed by Rio Grande de Mindanao with a stick, bamboo stick, driving that bangka towards Lutayan from Cotabato City. Then walk by foot towards Marbel, way back, late 30s. Chanson family. Madali lang naman sana isipin kung paano maging isang tunay na tao at mabait, respectful. Diba? Dahil meron naman tayong batayan yung civilization na tinatawag. Bakit nagkagulo ang mundo? Dahil sa mga personal agenda nga ng mga tao, mga leader, yung mahilig silang pag may pangalan ka na kasi may mga tauhan ka na, powerful ka na, parang ganito, the same people thinking ng nakaraan gaya sa atin ngayon. Na nadadala tayo sa tukso ng mga material things. Nandyan lang kasi ang Holy Bible Nandyan lang, hindi lang binabasa. Pero yan ang batayan ng civilization natin. Kasi pag wala yung Biblia na yan, ewan ko kung anong klaseng buhay meron tayo ngayon. See? Kaya we owe a lot to that Holy Bible. Kasi diyan tayo naging mabait, naging civilized. To say the least. Kasi kung walang civilization, barbaric tayo lahat. O gaya dun sa ibang lugar, no? May mga tao, kumakain ng tao, hindi nila alam ngayon kasi hindi naman ako naniwala na mali ang Bible, na corrupted ang Bible. Palagay natin may mga flaws, may mga mali. Pero hindi yan siya rason para tayo ay maging barbaric, maging terorista. Di ba? Ang terorista kasi mayroon silang pinapaniwalaan na nagsasabi na pag martir sila, makapunta sila ng langit at makatikim ng virgin. 73 virgin yata ang naghihintay sa kanila. Puro physical ang makamundo Akalain mo yung mga virgin na yan kung hindi naliligo, patay ka rin sa amoy ng katawan. Di ba? Parang hindi siya
Hindi siya righteous. Hindi siya righteous. Makamundo siya. So, selfish. Yung personal desire lang ng tao. So, sinabi ko kanina, sa 8 years na pananatili ng last 8 years na pananatili ng propeta ng galing ng Saudi, napaka-violente. Bakit na isulat pa yun? Are you proud that he made that kind of deplorable acts? Unimaginable scale of violence? Proud ba kayo? At saka sinabi nyo pa na ito lang ang pinaka-last and final prophet. Baka last and final puppet. Di ba? Puppet. Utos-utosan lang sa sarili niyang isip. So, selfish na tao. With due respect, kasi alam ko, mahal na mahal nyo siya. Pero look, you go back to the Bible. Naisulat na yan. Naisulat na yan na mayroon na tayong idol dyan, si Jesus Christ. Mga teaching niya, akalain mo. Sabi niya, unconditional love si God. Sa kabilang religion naman, never na may unconditional love. Yan. Sabi ni Jesus Christ, may mga ginawa siyang sinasabi niya, love God and love your neighbors as you love yourself. Hindi yan ginagawa ng aklat na ginawa sa Saudi Arabia. So, mali ang mga sinusunod. Kaya, nandito lang si Papa Bot. Kung pwede ayusin na natin. Ayusin na natin ang mundo. Kung pwede lang. Sa sinasabi ko, wala naman akong ibang pakay dito eh. Di ba? Ako palakad-lakad lang ngayon, oh. Habang kaya ko pa. Wala pa akong knee pain, wala akong leg pain. Although may back pain ako sometimes. Hindi ko kaya ang sakit. At wala akong napapala dito, kundi ayusin lang, no? Hindi natin kasi sigurado kung mabubuhay tayo the next hour. So wala tayong katibayan na nabuhay tayo, di ba? Lalong-lalo na walang nag-open sa ating YouTube. Wala na. End of the road. Di ba? Kagaya ng mga leader ng mga nakaraang mga taon. Pag leader ka, mayroon kang nakaukit sa coins. Coins yung mga barya. Ilagay mong mukha mo doon, ang pangalan. Wala si Kwan doon yung propeta nyo, yung pike. Wala doon. Di ba? Pero before that, mayroon na sa mga, lalong-lalo na sa first, second, hanggang ngayon, na centuries. May mga coins sila yan, evidences yan, na nag-exist sila as leader. Wala kahit nga Holy Quranic point of view nila na libro. Wala, ngayon lang yan sumikat dahil binabago-bago. Oo. At inulit-ulit. Oo. Ang sad thing is, more than 1,000 years, hindi binago. Maraming naniwala, ang iba naging radical. Bakit naging radical sila? Kasi binabasa nila. Binabasa nila Ngayon, narelate nila yung
sarili nila sa propeta nila. Ah, yung mga mabait hindi nila alam kasi hindi nababasa ng Holy Quranic point of view nila na libro. Hindi nila alam, kaya mabait sila. Siguro kung if you try to let them read and understand what's in the book, kasi yung tao na yan, yung propetang piki, he introduced violence as the way to express his views. Hanggang ngayon, di ba? Ito love to kay Papa Bot. It so happen lang kasi, mayroon ako natanggap way back 1975. Wala naman akong ibang pakay doon. Pinabayaan ko lang. I'm not interested of anything. I don't care about it. Ngayon lang dahil lumalala ang mundo, sinasabi nila malapit na daw ang katapusan. Hindi ko alam yan. Kaya, andito si Papa Bot. Just exerting an effort to communicate with you na hintuan na. Tama na. Wala na. At wala naman akong napapala dito. Siguro ang reward ko sa heaven lang. Di ba? Walang monetary contribution ng mga tao dito. Hindi man ito commercial. Wala. Puro sa Panginoon to. Dapat all the time righteous tayo. Hindi yung we don't follow na sinusulat na nga sa Biblia hindi pa natin sinusunod. Selfishness ang pinaiiral natin. Maybe due to fame ang gusto mo, higher education, juicy position, connection, power, di ba? Pera, kasikatan, yan. Hindi mo na binibigyan ng kalooban ng Diyos na maging gaya sa Kanya na wala naman sanang siyang problema. Tayo ang gumagawa ng problema. Sana nagkaintindihan tayo. Takip muna tayo dahil maraming sasakyan eh. Yan. Pasensya na kayo sa aking video. Pinaka-original to. Ito lang evidence na nag-exist tayo. At kung may magandang result ito, salamat sa Diyos. Kung wala namang maniwala, salamat din sa inyo. Di ba? Walang problema. Walang problema kahit walang may nanonood sa akin. Di ba? Hindi ko naman na-expect yan. No? But I pray for the Holy Spirit to work. Speaking of Holy Spirit, Trinity yan. Trinity yan. Gaya nung sa Holy Quranic point of view na aklat ng mga kapatid natin. Kuno. Sa mga radikal lang yan Kasi mga babae atin na yan Mga Hindu mabait yan Mga Buddhism mabait yan, walang terrorism dyan. Walang barbaric act yan. Bihira lang. Meron lang silang
government na stricto. Yung parang inaapi nila ang kanilang mga citizens, no? Wala silang propeta na nagsasabi na patayin at sumigaw ng alak, bar. Wala, gaya ng sa North Korea. Okay, pero kung maabot ng mga missionaries yan, talaga the Holy Spirit will work everything to make this world go back to God again through Jesus Christ. Alam ko yan. Darating yan. Ha? Darating ang panahon na yan na the people will bow down. Every knee should bow and praise God. Okay? Ayan, dito si Papa Bot, buhay pa. No worry. Di ba? Hindi ko naman sinasabi na I will stay on this earth forever and ever. Wala yan sa aking vocabulary. So, nagkaintindihan tayo ngayong araw. April 21, 2024. I hope na i-share nyo ito. I-screenshot nyo or screen recording. I-share nyo yung portion na gusto nyo. At saka, you copy the link. Yung link sa YouTube yata. O kung saan ko na-publish to. Importante to. God bless you. Peace. Yun lang, di ba? Simple lang sana eh. Urban background lang tayo. Kasi maganda kasi kahit saan tayo magpunta record natin. Di ba? Urban background. Kaysa doon lang ako sa office o sa isang lugar na yun, stationary ka lang, nasa table ka lang. Di ba? And then, harap mo, mikropono na. At saka kamera. Ayaw. You join me when you do your vlog. Yan. Lagyan mo ng mga background na iba din. Di ba? Yung hindi lang sa isang lugar. Ito, naglalakad na ako. Nare-record ko pa yung mga aking dapat sabihin na i-share sa mga tao. Di ba? Wala naman tayong ibang pakay kundi may parating yung kagustuhan ng Panginoon para sa lahat. No? Bakit ako ng Panginoon, sabi ni Mrs. Pag nagsalita ka, huwag naman yung too much righteousness. Ano pa ang gagawin ko? Alangan ipagyabang kong sabong sugal. Hindi naman ako susugal, hindi ako umiinom, hindi ako naninigarilyo. Sabi ko, anytime kunin ako ni Lord. So, prepare to meet thy God. Amos 4:12. Yan, di ba? Simple lang eh. Take it easy, man. Yeah, wrap up na muna natin yung usapan natin. Matatapos na yung lakad natin. Salamat naman at nandyan kayo. Yan, di ba? Malugod na may kasama tayo ngayon. So, sa history ng mundo, kung saan yung religion ng holy, yung may propeta at may libro. Yan. Holy Quranic point of view. Yan ang source ng gulo. Kasi gusto nilang lahat kinakain, natutulog, lahat ng mga ugali nila dapat i-pattern nila doon sa kanilang amo, kanilang idol. Ayan. Pero
Wala yan. Kopya-kopya lang yan kay Jesus Christ eh. Nauna na si Jesus Christ eh. Kaya lang ito matindi. At hindi nagalaw ng mga 1,400 years hanggang ngayon. Kaya salamat naman sa invention ng Jewish people. Matalino yata itong mga taong to. Inggit much. Oh, di ba? Facebook sa kanila, YouTube sa kanila, marami. Google. Sa mga terorista naman, ang invention, hindi Google. Gulo-gulo. Gulo-gulo. Yan. Yan. Joke lang, joke. So, ano na tayo. Matatapos na. Salamat. Hayop talaga to, hayop.